Nangingit-ngitan taong bayan matapos maglabas ng payag ang isang opisyal mula sa Philippine Military Academy kaugnay sa umanay katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Ang mga rebelasyon ito ay nagudyok sa Korte Suprema na pormalang simula ng imbestigasyon laban kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa ulat, ibininyag ni PMA officer ang mga detalye ng mga kahinahinalang transaksyon at desisyon sa ilalim ng pamahalaan ni Kuting Jr. Ang kanyang mga pahayag ay nagdala ng mas matinding sigalot sa politika at lalong nagpapasiklab sa damdamin ng mga mamamayan. Maraming Pilipinong nananawagan ng katarungan, hinihiling na panagutin ang sinumang sangkot sa mga aligasyong ito. Ang Korte Suprema naman ay agad na tumugon sa panawagan ng publiko na simulan ang masusing pagsusuri sa mga ebidensyang inihain. Habang patuloy ang pagsisiyasat, nananatiling mataas ang tensyon sa bansa. Ang taong bayan ay umaasang magbubunyag ng imbestigasyon ng isang malinaw at patas na resolusyon. Sa gitna ng kontrobersya, patuloy ang panawagan para sa pagkakaisa at pagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at integridad ng ating pamahalaan. At yun nga ang balitang ating pakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguradong mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na-assign ako ng Davao 1981 hanggang 1991. Bakit kami napunta ng Davao? Nung dumating kami sa Davao, ang pinapatay na PNP ng NPA ay umaabot sa 38 sa isang buwan. Bakit? Dahil sa abusadong mga sundalo at pulis. Ngayon, kaya ako magsasalita dahil tinulungan namin na maging peaceful ang Davao. Ito ay bago pa maging presidente si Tatay Digong. Ako ang nakakilala kay Tatay Digong nung siya ay flag member pa, human rights lawyer. Kalaban ng dating tatay ni Bongbong Marcos. Yan ang totoo. Ngunit, nung magkagulo sa Davao from 1981 to 1985, namatay yung isang flag lawyer. Hindi ko na kailangan sabihin, baka magalit si Tatay Digong. Ang pinaghinalaan ay ang armed forces ang pumatay. Kami ang nag-imbestiga. Kinausap namin si Attorney Duterte. Hindi ang armed forces ang pumatay sa kasama niya sa flag. Ang pumatay ay iba. Hindi ko na rin masabi dahil kaibigan ko na yung iba. Ito ang tunay na nangyayari sa Davao. Since that time, gusto namin sana na maging peaceful ang Davao. Dahil nung panahon nang nandun kami, ang platoon ng NPA ay nagmamarcha sa downtown. Hindi mapigilan ng local government at hindi mapigilan ng mga tao. Ano ang nangyari? Yung mga nagtra-traffic na pulis sa kalsada ay binabaril ng mga Esparo unit. Kinukuha yung baril. Ito ay agaw armas. Dahil ang mga NPA ay kulang sa armas. Ngayon, tahimik na ang Davao, hindi lang dahil sa nandun si Tatay Digong. Hindi lang dahil sa tulong niya. Ito ay dahil sa tulong ng sambayanang Pilipino sa Davao. Ngayon, bakit ang mga pulis winawalang hiya yung mga tao sa Davao? 23 years ako sa Mindanao. Nakaikot na ako sa aking assignment. Ay, hindi ko na rin masabi kung ano yung mga nagawa namin. Baka magalit kayo sa amin. Pero ang ginagawa namin ay hindi pag-aabuso. Ang ginagawa namin ay para sa taong bayan at para sa kapayapaan. Kung kapayapaan ang ating hangad, kailangan ng ating kapulisya. Nandito naman yung iba. Makinig naman kayo. Sundin natin ang tamang pagpairal ng batas.
Dahil kung hindi sa tulong ng armed forces noon, hindi kayo nagiging matinong mga pulis ngayon. Maliban doon sa mga wala balasubas na mga pulis. At kilala ninyo yun. Ito rin ang masasabi ko sa aming tagal doon sa Davao. Ang isa lang ang may mention ko. Ito ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay kilala namin doon. Wala siyang ginawa kundi magmisa, magsabi ng mga kataga na galing sa Biblia. Hindi nga siya nakikipagkaibigan sa mga NPA noon kasi kung nakikipagkaibigan siya, magiging target siya namin. So sa 10 taon ko sa Davao ay hindi namin nailagay sa order of battle ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na nagmimisa siya sa Agdao. Ang Agdao nung panahon na yon ay tinatawag ni Karagdaw. Hindi makapasok ang mga pulis doon dahil lang nabansagan na silang mga abusado. Kaya ang nilagay ng armed forces sa Agdao ay ang Philippine Marines under kay Colonel Biason noon. Noong naging acting mayor si Tatay Digong ay sinimulan niya ang tamang pagpapalakad, ang tamang paggobyerno. Ito at ang pinipilit niya ay ang magiging peaceful ang Davao. Sabi niya, sana magiging peaceful ang Davao para magawa ko na ang tama kong trabaho. So nakipagtulungan kami. Merong isang sikreto na ito hindi alam pa ni Tatay Digong. Siguro kailangan na natin i-public. Naging marami rin kalaban si Tatay Digong. Maraming kalaban si Tatay Digong sa Davao. Dahil nga, siya ay anti-government. Ang Davao noon ang number 1 na anti-government area sa buong Pilipinas. So, para hindi mapagkamalan na ang armed forces ay may balak na masama kay Tatay Digong, ang order ni President Marcos Sr. ay bantayan si Tatay Digong para hindi masasabi na ang gobyerno ang mapapasama sa kanya. Hindi ginawa yon ni Marcos Sr. In fact, yung team ko sa Davao ay inatasan ng personal ni President Marcos Sr. na bantayan si Tatay Digong. 2 tao ko ang naka-close in kay Tatay Digong na hindi niya alam. Yun ang trabaho namin doon eh. Magbantay ng tamang pagpapatakbo ng katahimikan. So, yun lang po ang ano ko. Dahil sa nangyayari ngayon sa KOGC, hindi ko na masikmura ang ginawa nila na paglapastangan sa mga parishioners ng KOGC. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi mga kababayan ko. No? Napakasarap na magkakasama na naman tayo ngayon. Lalo pa ngayon, araw ng bayani. Tinitignan ko ngayon ang mga bayani ng Pilipinas. At naaalala ko na tayo ay nanggaling sa lahi ng mga bayani. So, napakaganda talaga ng araw na ito kasi eksakto talaga, no? Pwede ko bang ikwento sa inyo maikli lang kung ano ang KOJC para sa akin na hindi naman nila kasapi. Hindi ako at never siguro ako magiging hindi kasapi, no? Magkaiba ang paniniwala
ko sa kanila. No? Pero ganun pa man, sa kanila ko naramdaman ang totoong kabaitan. Napakababait na mga tao. Akala ko nga, nung nagsimula ako sa SMNI, akala ko nagbigay ng memo si Pastor na, uy, maging mabuti kayo kay Lorraine. Kasi napakabubuti talaga. Kasi hindi lang talaga ako sanay sa kanila, no, ng ganyang klaseng kabutihan. At saka yung standards for excellence, yung honesty, yung tapang, yung pagmamahal sa bayan. No? So, itong pag pumupunta kayo ng KOJC, doon sa compound na ngayon ay hinahalay ni Bongbong Marcos, no? Para kayong nasa paraiso. At makikita mo, kahit na magulo sa labas, kahit na nandyan na yung mga pulis, no? na nag-imoy espiya sa kanila at tinetreten at hinaharas, pag pumasok ka ng KOJC, para siyang paraiso. Totoo yan. I need to tell you what it looks like kasi I don't think, I feel so blessed na naabutan ko at nakita ko yung pag pumasok ka ng isang lugar, kahit hindi ka kasapi ka din. No, parang everybody welcomes you, napakaganda ng mga puno, ang linis-linis. Pag kumain ka, ang sarap-sarap, napakasarap ng pagkain. Yung mga tao, lahat masaya, nakangiti. At yung KOJC compound na yan ay pamamahay ng napakaraming members ng KOJC. Nandyan ang mga anak nila. Nandyan ang mga matatanda. Diyan sila nag-aaral, diyan sila naglalaro, diyan sila nagluluto, diyan sila kumakain. Ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Alam nyo ba na kahit ikaw ay isang mahirap, kapag ka ang bahay mo ay kubo, para mo yung palasyo, at kahit na sino, kung ayaw mo, hindi pwedeng pumasok. Karapatan natin yan. Kahit hari ang gustong pumasok, pero ayaw mo, karapatan natin yan. Pero ano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Sinabi niya sa atin ng maliwanag, lahat ng mga karapatan natin na sagrado, tinanggal na niya. At alam niyo ba kung bakit? Ang nasa likod nito ay ang United States of America. Na amo ni Bongbong Marcos, isinuko na niya ang soberenya ng Pilipinas sa mga Pilipino. What's this? Yeah, later. Yeah, I have it. So, gulat naman ako doon. Nagulat naman ako, ma'am. Okay, so, bakit ba hinahabol si Pastor? Iiklian ko, kailangan ninyong malaman ito. Bakit ba hinahabol si Pastor ng Amerika? Hinahabol si Pastor ng Amerika kasi ang Amerika, hindi siya makapaniwala na merong isang pastor na pwedeng maging matagumpay, na napakarami niyang churches. Bawat estado sa Amerika, merong simbahan ang Kingdom of Jesus Christ. At galit na galit ang Amerika na isang Pilipino ay binibigyan ng tax-free na millions of dollars ng mga American citizens. Hindi iyon kaya ng Amerika. So tinakot ng Amerika si Pastor. Nagdemanda sila, nag-imbento ng mga kaso. Walang kakwenta-kwentang mga kaso. Bakit? Kasi akala nila, kasi bobo ang mga Amerikano. Akala nila ang Pilipino ay titiklop sa Amerikano at hindi lalaban si Pastor. Akala nila ganon. Kaso lumaban si Pastor. Hindi lang siya lumaban siya ng masigasig. At akala ng mga Amerikanong ito, kasi mahina talaga kukote ng mga teroristang ito. Akala nila si Pastor hindi makakaisip na mag-abogado.
Kaso lampas 20 yung abogado niya na mga Harvard pa, na mga Amerikano. So, ang ginawa ng Amerika, inurong yung hearing. Pinopospone ng hearing. Pero ngayon, hindi na nila mapopospone. So, kailangan nilang madukot si pastor at patayin. Pero, ganyan talagang Amerika. Ang extraordinary rendition, na tawag dyan, yung pagdukot ng isang citizen sa ibang bansa para dalhin sa ibang bansa at patayin doon, ay state policy ng Amerika. Wala tayong pakialam doon. Bahala sila doon. Hindi natin naging problema yan kay Gloria Arroyo, kay Duterte, sa maraming pangulo. Pero naging problema natin yang kawalangyaan ng Amerika noong si Bongbong Marcos ang umupo. Bakit? Bakit niya isinuko ang Pilipinas sa Amerika? Para sa pera. Bakit siya nagpangulo? Bakit siya nagpangulo? Hindi siya nagpangulo para magsilbi sa Pilipino. Maliwanag na sa atin ngayon. Nalilinlang niya si Inday Sara Duterte. Nilinlang niya tayong lahat. Silang dalawang magkapatid, si Amy Marcos at si Bongbong Marcos, ay nagpunta kay Inday at humingi ng tulong. Pero pala, ang plano pala nila, kasi tayo mga normal tayong mag-isip, akala natin, babawiin nila yung magandang pangalan, kunwari, ng pangalan ng pamilya nila. Yung pala hindi. Nasipa na sila sa poder, ayaw na nilang maulit yan. So kapag nahawakan na nila ang kapangyarihan, ang plano nila, hindi na nila pakakawalan yan, at hindi lang yan, paparusahan nila ang Pilipino na sumipa sa kanila noong unang panahon. Marami pa tayong araw na uupo dito. So marami tayong pwedeng pag-usapan na atraso ng walang kwentang Bongbong Marcos na ito. Pero for now, yun lang muna ang sasabihin ko. At sasabihin ko din na nagkamali talaga siya. Kasi akala niya, katulad ng mga Amerikano, yung mga amo niyang Amerikano, titiklop tayo dito. No? Akala niya, papayag tayo dito. Akala ng Amerika na ngayon ay hinahalay ang sagradong KOJC na ngayon ay may mga plano pa na pasasabugin ang mga bomba na ang mga buildings doon. Kahit hindi ako kasapi ng KOJC, napakasakit isipin yon. So, para doon sa mga akala nila tungkol kay Pastor Kibuloy lang ito at tungkol lamang ito sa KOJC, nagkakamali kayo. Kung kaya nila gawin ito kay Pastor Kibuloy, na milyones ang followers, kung kaya nila ito gawin kay Pastor, na very powerful public figure, papasok sa bahay niya. Sa tingin nyo, safe kayo? Tingin mo meron pang safe sa atin? Wala na. Wala nang safe sa atin. At narinig natin sa mga nakakahiyang mga opisyal niya, katulad ni Lucas Bersamin, walang kaprinsi-prinsipyo itong Marcos team na ito. Narinig natin ang mga excuses nila na tinatanggap nila lahat ito. Narinig natin kay Abalos, yung nakakahiyang sinabi niya yung pagkakalat ni Bongbong Marcos sa Davao. Wala daw kinalaman si Bongbong Marcos doon. Diba? So maliwanag. Yung nangyayari sa Davao, kung napapanood ninyo, nakakaiyak, tinitear gas sila. Yung huling beses na may tinitear gas ay yung panahon pa ni Trillanes. No, so napakatagal na noon. So ngayon, ako nambuhay ako nung martial law baby ako. So naabutan ko yung panggigipit ng Marcos administration.
So isang magandang pagkakataon ito na yung mga kabataan na naniwala sa panlilinlang ng mga Marcos na okay sila. Ganito yung dinaanan namin noon. Nakakatakot, pinapatahimik, ang media binayaran, mga magnanakaw, ang mga Marcos, mga Romualdez, kung hindi pa maliwanag yon. So ngayon, ang gusto nilang gawin sa KOJC ay kunin ang mga ari-arian ng KOJC. Na ginawa din ng tatay niya, no? Sa madaling salita, ang kasaysayan ay umuulit lamang. At umuulit ang kasaysayan kasi binibigyan tayo ng pagkakataon na baguhin ang mga sarili natin. So, nalulungkot ako, sa totoo lang. Sobrang malungkot yung nangyayari dito sa Davao. Yeah, no more. No more Marcos. Yes. Yes. At isang pagkakamali na ginawa natin ay hindi natin itinuro ng mabuti ang paglalapastangan ni Ferdinand Marcos Sr. sa mga anak natin kung kaya't Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!